Game. So obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po ay pattern dun sa mga sinasabi ng China. Sininiwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Nako. Paano ko dinepend ng China? Ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, no? Sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Establish a Yung pattern. kanyang pronoun. Yan. Establish a pattern. I will establish a pattern. Pagka nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, iniiba mo usapan. Pagka nakukonekta ang Malacanang sa Kurakutan, iniiba mo usapan. Hindi ho ba pattern yan, mga kababayan? Nako, hindi pa ho tapos ang sagutan nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Ping Lacson Boytago. Simple lang naman kasi ang gustong mangyari nitong si Senator Rodante Marcoleta. Gawin mo trabaho mo, huwag kang tamad. Mag-imbestiga ka dyan sa Blue Ribbon. Mas marami pa ho kasi ang pagpapa-interview niya sa mainstream media kesa dyan sa pag-iimbestiga niya dyan sa Blue Ribbon Committee. Diba? Maya't maya meron ho siyang interview. Nag-i-station hopping ho yung mama na yan. Kung wala naman ho siya sa mainstream media, sigurado makikita nyo ho siya sa social media. Ganun ka na baka fame whore? Anak ng toko ah. Maya't maya gusto mo laman ka ng dyaryo at pahayagat? Laman ka ng TV at social media? Mag-imbestiga ka tapos ang usapan. Matatapos lahat ng usapan na yan. Ika nga yung small committee report, kahit ako di mo ako pinapapirma, pipirma ako dyan. Basta tapusin natin ang pag-iimbestiga, tuntunin natin yung kung saan tayo dadali ng ebidensya at ipakulong lahat ng magbandarambong, buong. Diba? Ipakulong natin yan. Huwag kong iliniliko-liko mo diretsuhin natin, Ping Lacson, para matapos ang usapan. Yan lang naman gustong mangyari, Senator Rodante Marcoleta. Ang daming pa nalalaman, China. Dito sa video na to, ipapasadaan natin itong press con, itong si Marcos Jr. dyan sa Amerika. Hoy, batugan, umuwi ka na. Anak ng toko, may krisis sa Pilipinas kung saan ka nagpupunta. Diba? Kung saan ka nagsusuot. Pambira. Ang laki-laki ng problema natin dito. Trabaho, presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo, nagliliparan. Anak ng toka, ikaw nasa Amerika, nakikipagsinghutan. Unahin na ho natin itong mga banat nitong si Pinky, tapos isusunod ho natin ang sagot nitong si Senator Rodante Marcoleta. Lahat ng mga video na to, latest ho ito. Ika nga pagkatapos ho nilang nagbakbakan dyan sa plenaryo, dito naman ho sa PH Update nyo ho sila makikita sa iisang frame na kung saan nagsasagutan. Umpisa na ho natin to mga kababayan. Game, Pinga, gusto ko lang tayo ngayon, kalmado lang tayo, huwag masyado mainit ang ulo ha. Huwag mong gamitin yung Chinese card ha. Huwag mong gamitin yung Chinese card. Walang naniniwala dyan. Diba? Walang naniniwala dyan sa Chinese card na yan. Hindi ako ni Marcoleta yung ng China. Kay Marcoleta, batas. Kung anong nakasaad sa batas, yun lang sinasabi niya. Ano yan Pink lawan di lawan talyanista ensaymada to Yung mga analogy, yung mga halimbawa, liniliteral, kaya nagkakagulo usapan. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Game! Sir, so after ng exchange po ninyo ni Senator Marcoleta kahapon, how are things? Well, I feel good. I feel good. Na. Kasi it's been quite a while and numerous times, wala naman talaga siyang ginawa kundi target ako, atakehin ako, badmouth ako. Hindi. Dahil matagal ako nagtitimpi. Di totoo yan. Ang gusto lang ni Marcoleta, mag-imbestiga ka. Huwag kang batugan dyan sa Blue Ribbon. Nuknukan ka ng katamaran. Mag-imbestiga ka, Brad, tapos ang usapan. Quick privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko sa sarili ko and I asked the majority leader. Naduwag ka, sabi mo. Because sagutin ko pa ba ito? Oh. So, also upon his advice, and yun na rin ang feeling ko, wag na lang patulan. Pero, tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring. Dapat sumagot ka. Huwag kang naduwag. Kaso tumakbo ka Ngayon, pagka sinagot ka, hindi ka interesado pagka-debate na. Bumabahag buntot mo. Pagka lalatagan ka na ng mga argumento, I'm not interested, Your Honor. Ano yun? Makikipag-debate ka pagka sasagutin ka na, hindi ka na interesado. Gusto mo, one way lang ang conversation, nagsasalita ka lang, wala sasagot sa'yo. Ano kasi, Raulo?
So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. Enough is I have to enough. respond. Inapi-sinap, mag-imbestiga kang hinayupa ka. So, yun. Kaya pinuyat na ako ng gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff. Stop mo lang gumawa nun. Ulo ko. Umuwi na kami, alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Ayaw mo ba na ano? Ayaw mo ba na inconvenience? Ayaw ba nakakaranas ng gano'n? Inconvenience? Di ba? Trabaho nyo yan. Sagutan kayo dyan. Kaso ikaw, hindi ka sumasagot sa plenaryo, pero lahat ng istasyon, pinaparadaan mo. After po ng kahapon po, tapos na po ba? Tama na si I spread. don't know. I don't initiate any quarrel or any fight. Siraulo ka ba? Hindi daw siya nag-uumpisa kung ano-ano pinag-i-splice mo dyan sa Facebook page mo. Sinungaling! Siraulo ka ba, Ping? Paano hindi ka nag-uumpina? Sinagot lang ni Marcoleta yung in-splice mong video sa Facebook page mo, official Facebook page mo. Noong sinagot ka, nag-iiyak ka. Ngayon hindi ikaw ang nag-i-initiate. Siraulo ka ba? But if you hit me and you insult me, I'll insult you back. No? Mag-imbestiga ka, walang insult. Mag-imbestiga ka, patawag mo yung 18 Marine. Imbitahan mo si Zaldico, tapos ang usapan. And I'll hit you back. Ganun na nga attitude ko eh. I never initiated any quarrel. Especially with my colleagues. Ayoko eh. Problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit eh, di ba? Elastic. Wala ka bang elastic limit sa korupsyon? Brad, wala ka bang elastic limit sa korupsyon? Wala ka bang elastic limit doon sa trilyong ninakaw sa Kaban ng Sambayanan? Anak ng tao ka. Kaya Marcoleta, meron kang elastic limit. Pero sa pagnanakaw sa Kaban ng Sambayanan, wala kang elastic limit. Kahit trilyon nang ninakaw, chill ka pa rin. Pa-relax, pa-interview sa mainstream media at social media. Pag dumating na sa malapit sa breaking point, ay preserve ko na yung breaking point. Wala bang breaking point yung kakurakutan sa Pilipinas para dyan sa Blue Ribbon Committee Chairperson? Walang breaking point? Walang enough is enough? Mag-iimbestiga na ako? Walang ganon? I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga... Walang na-i-reveal. Lahat yun puro misleading. Yung kumbaga walang kaibahan doon sa pag-i-splice ng video mo kay Senator Rodante Marcoleta. Shortcomings niya, sabihin na lang natin. Ayoko sabihin kagaguhan. Pero shortcomings. O yung ginagawa mo dyan sa Blue Ribbon, hindi ba kagaguhan yon? O shortcomings pala, sorry. Hindi ba shortcomings yon? Mag-imbestiga ka, Brad. Yun lang gusto namin mangyari. Baka pati ako ipagtanggol kita pagka nag-imbestiga. Kaya kaso problema, ang tinutuntun ng mga ebidensya, yung mga kaibigan mo sa Malacanang at House of Representatives. Paano na yan? Mga kababayan, ayan ho si Ping Lacson. Naghuhusay-husayan, nagbabanal-banalan at merong breaking point na elasticity natapos na, naputol na kanyang PC kay Senator Rodante Marcoleta, pero sa kakurakutan, okay lang, tuloy-tuloy nyo lang. Would be a better word. So, ang isang na-notice ko when we were researching, we tried to compare, no? Sabi ko sa mga staff, establish a pattern. Establish a Yung pattern. kanyang pronoun. Yan. Establish a pattern. I will establish a pattern. Pagka nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, iniiba mo usapan. Pagka nakukonekta ang Malacanang sa kakurakutan, iniiba mo usapan. Hindi ho ba pattern yan, mga kababayan? Pagka nababanggit na si Martin Romualdez, nagre-resign itong si Unggoy. Nagpapaligaw ulit, gumagawa ng issue para makalimutan ang issue ng flood control, tapos maya-maya, siya rin pala magiging chairperson. Hindi ba pattern yon? Pattern na talagang pagka nababanggit na yung mga pangalan ng amo mo, doon na nagkakandot-hendot yung trabaho mo sa Blue Ribbon. Announcements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak Swak sa na website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? So yun, hindi na dapat lumabas yun eh. But Hindi, okay lang, ilabas mo lahat.
Walang problema yan. Kahit Senator Dante Marcoleta, walang problema. Ilabas mo lahat. Anong pinaparot. Ang issue dito, ayaw mo mag-imbestiga. Tinigil mo investigasyon. Ang tagal na namin naghihintay dito. Bilang mga miron, observer, o mga ordinaryong Pilipino, anak na tokwa, gawin mo trabaho mo. Hindi naman kami dapat magsalita ng ganito sa iyo eh. Kaso anak ng Petrang Garapata, kung ako magulang mo, sinipa na kita. Buti na lang hindi ako magulang mo, anak ng tokwa. Alis ka nga dyan sa Blue Ribbon, ano mga pinaggagawa mo sa buhay mo? Trilyon na ning nakaw, ayaw mo pa rin mag-imbestiga. Sira ulo ka ba? Okay. So sabi ko nga, if you hit me once, pwede ako mag-tiis. Hit me twice, pwede pa rin. Hit me 3 times, medyo malapit na sa elastic limit yun. Elastic limit. Pero kakurakutan, pag nanakaw ng mga kaibigan niyang nababanggit dito sa issue na to, yung elastic limit niya, anak ng tokwa, hanggang buwan. Walang katapusan. Pero, punot dulo, Brad, mag-imbestiga ka. Mag-imbestiga ka. Elastic limit. Elastic limit ka dyan. As a former member po ng security sector, how do you find that? Is it unsettling or unsettling? Yes, unsettling, to say the least. Imbestigahan mo. Huwag kang puro katsismisan. Diyan ka magaling eh. Magparinig. Because this is national security that we're talking about. Ang problema dito, si Marcoleta magba-vice president. Ikaw, ilang beses ka na ba sumubok, Brad? Isa pa lang ba? Huwag mo na ulitin, anak ng tao ka. Iiputan ka lang sa ulo nitong si Senator Dante Marcoleta kung sakaling magharap kayo sa pagiging vice president. Sige nga, ganito na lang. Kung tumakbo itong si Marcoleta ng pagka-vice president, takbo ka din. Tignan natin kung sino mas pinapaniwalaan ng mga kababayan natin. Deal. Deal tayo, Ping. Takbo ka vice president, takbo si Marcoleta. Tignan natin sino manalo. Game! Actually na medyo delikado or delicate yung situation. Parang in the advent of the Iran war, diba, parang Brad, ang delikado, alam mo, ang delikado, yung mga pinagnakawan. Yung pagnanakaw sa buwis ng sambayanan, trilyon, yun ang delikado. Yung mga sali-salitang ganyan, walang kwenta yan. Yung delikado, yung mga idinideliver na maleta doon sa mga kaibigan mo, di umano, base dito sa kay Zaldico. Yun ang delikado. Pero yung mga paputak-putak na yan sa China, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Delikado, trilyon. Yung mga foreign assisted project na dapat ini-enjoy na ng sambayanan na kompromiso dahil sa pagnanakaw ng mga kaibigan mo. Di umano, sabi ni Zaldico. Di ba? Yun ang delikado. Pero yung mga paputak-putak mo na yan, salita sa walang kwenta yan. Ay, sorry. Sorry. Para doon sa mga kababayan nating mga OFW sa Middle East, nagalit sila sa akin. Kasi nabanggit ko lang, sabi ko doon sa huling video ko, yung mga kababayan nating mga OFW sa Hong Kong, silang galit kay Ping Lacson. Binanatan ba naman ako sa mismong channel ko? Sabi sa akin nung isang nag-comment, isa-shoutout ko na to ha, isa-shoutout na ho natin to. Sabi nitong si Adela Soriano, hindi lang OFW ng HK. Kami dito sa Saudi Arabia, galit kami. Kay Soto at Lacson. Sorry ho. Sorry Ma'am Adela Soriano. Pasensya na ho kayo. Marami ho talagang galit dito sa dalawa na to. Di ko lang ho kayo nabanggit. Pati pala yung mga taga Middle East, banas na banas sa pagmumukhang yan. Parang iniisip ng marami baka magpa-World War III. Di ba, delikado yan. Pag nag-escalate yan at kumalat yan pa sa Pacific region, medyo kawawa naman tayo. Pero hindi tayo kawawa. Brad, hindi tayo kawawa kung napatakbo ng matino itong gobyerno na to, ang pamahalaan. Hindi tayo kawawa kung hindi ninakaw yung kaban ng sambayanan. Hindi tayo kawawa kung inayos sana yung pera na nakalaan sa ating mga kababayan. Kaso nga ninakaw ng iyong mga di umanong kaibigan. Talagang kawawa tayo. Anak ng toka, magigera na, ninakaw pa tayo ng trilyon. Militarily. Anyway, ito na ho, kay Senator Dante Marcoleta na ho tayo. Pasagutin ho natin ito si Sen Dante sa mga kabalintunaan. Itong Brad, mag-interview ka, mag-imbestiga ka. Wala tayong maraming pag-uusapan dito, mag-imbestiga ka. Para ika nga, matapos na tong kabalbala na to.
Ikaw lang naman nagpalaki ng gulo eh kung anong splice mo na video dyan sa page mo eh, di ba? Malinaw. Hindi sinabi ni Senator Rodante Marcoleta yung mga bagay nun. Sinabi niya kaso yung isang salita dito sa ganitong oras, yung isa dito, yung isa dito. Pinagsama-sama nila. Ngayon lumabas na masama si Marcoleta. In fairness, napaliwanag naman ni Senator Marcoleta yung ginawang kabalbalan nitong mga staff nitong si Pinky. Batukan mo yung nag-splice. O paano pag ikaw pala, batukan mo sarili mo. O dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Yun. So obsessed daw kayo sa pag-defend sa China and yung mga sinasabi niyo daw po pattern dun sa mga sinasabi ng China. Sininiwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Nako. Paano ko dinepend ng China? Naku You po. tell me. Yan. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, Sabihin mo, Sen, buti pa siya, dinedepensa niya yung mga mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project. Sa PH, paano niya dinedepensahan? Pagka natutuntun na natin yung mastermind, liniliko niya usapan. Hindi ba pagdidepensa tawag doon? Di ba? Pag nabanggit na si Martin Romualdez, meron 2 babaeng lilitaw. Pag nabanggit na si Marcos Jr., tigil ang hearing. Di ba? Anong klase yun? Sa totoo lang. pabor sa China? When? When? Sagot! Oh, yan sinasabi ko eh. Tatanong-tanong kayo pagka binalik sa inyo tanong wala na kayong kana eh. Oh. Di ba? When? Oh. Senator Rodante Marcoleta, ilalagay ko dito. Siyempre ano ko yan Vice President ko yan eh. Pero pagka inanunsyo na ni BP Sara, doon na ho natin ilalatag dyan yan. Pero habang hindi pa siya inaanunsyo ni BP, ano ho muna siya. Kumbaga, ayaw natin paunahan ang ating Pangulong Sara Duterte. Wala ho tayo sa lugar. Wala ho tayong ika nga kung ano sinabi ni BP, yun ang masusunod. Hindi pa niya sinasabi, kaya hindi pa ho tayo. hindi pa natin na ika nga talagang alam kung sino ang magiging VP nitong si President Sara Duterte. Ito na, press ko nitong si Bangag dyan sa Amerika. Oy, Marcos Jr. Uwi ka na, Brad. Nangya ka. Good afternoon, Mr. President. My question is, gaano ba kahalaga yung namakuha natin yung seat sa UN Security Council? And paano po ba ito mapapakinabangan yung benepisyo na ito doon sa mga ordinaryong mamamayan? Yan. Well, malaki Planted question. Kailangan niyang i-justify ang pagpunta niya dyan. Planted question yan ha. Huwag kayong matagal na minemorize nitong si Bangag ang ano na yan, yung sagot niya dyan sa tanong na yan. Bagay sana tayo ay mapagbigyan at maging non-permanent member ng Security Council. Uupo tayo sa Security Council, which is the guiding body of the United Nations. At doon dinidecide kung ano ang mga issue na dapat talakayin ng United Nations in mga General Assembly ng pag-uusapan and all the other issues around the world. At ito'y magbibigay ng boses para sa Pilipinas na kasing halaga ng boses ng mga malalaking bansa, the rich and powerful nations that already sit as permanent members of the Security Council. But we have to look beyond just the Philippines and what it can do for the Philippines. Dahil ito talaga ay bilang mapatibay pa ang ating partnership with the UN na matagal na. We have been working together with the UN since 1945 on many of the most important issues. And so it is really to strengthen that partnership. And it is not just about the Philippines. It is about being a representative voice for middle-income countries, for developing countries, for the Indo-Pacific region, which is now really the driver of a great deal of the global economy and of geopolitics. Kaya't napakahalaga na magkaroon tayo ng boses sa ganyang klaseng body na napaka-importante at napakataas. Brad, uwi ka sa Pilipinas. Kahit masali tayo dyan sa
diyan sa Security Council na yan ng UN, hindi magkakatrabaho sa Pilipinas. Hindi bababa presyo ng mga pangunahing bilihin. Hindi magkakatrabaho yung kapitbahay ko. Uwi ka sa Pilipinas, magtrabaho ka dito, buwisit ka, anong pinaggagawa mo dyan? Security Council. Sabihin mo, nakipagsighutan ka dyan. Sabihin mo, nagpa-second opinion ka sa mga bitu-bituka mo, Brad. Tigil-tigilan mo kami, ha? Huwag mo kami lokohin. Nung yan, anong pinagsasabi mong Security Council? Na sa ngayon ay hindi natin, wala tayong boses na ganyan. At tayo ay magiging boses hindi lamang para sa Pilipinas, kung hindi sa mga iba't ibang bansa din. Thank you, Mr. President. The next question will come from Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Mr. President. Good afternoon. Sir, just want to ask on your assessment on the overall campaign of the Philippines for the UNSC non-permanent seat. Just wondering, sir, what are the challenges, if there's any, that you've encountered during the campaign, and how optimistic are you in winning against our rival country, Kyrgyzstan? Well, we have the advantage, and this is what I highlighted in my speech, that the advantage that the Philippines has is that we have a very strong record of partnership with the UN over the years. Hindi lamang, it's not about the Philippines. For example, yung mga peacekeeping na tinutulungan natin ng UN under the auspices of the UN. Yung ating mga pagdala ng mga iba't ibang issue na tayo lang ang nagdala sa UN. Women's issues, climate change issues. Yung addiction issue, di natin dadalhin sa UN. Kasi malalayang na yan, addiction issue sa Pilipinas. Di umano, pati presidente, addict eh. Hindi natin dadalhin yan. Social issues that were initiated by the Philippines. And because of that, we see now an opportunity to contribute even more. And that, I think, will serve to the advantage of the Philippines in this candidature. It's very hard to assess what the chances are. We have some solid expressions of support, but it is a silent ballot, so secret ballot rather. So we just have to keep talking to our friends and hope that they provide us their support. Mukha namang may maganda naman ang pag-asa natin. Sana naman matuloy at tayo'y maging non-permanent member na. Thank you. Thank you, Mr. President. The next question from Elton Lugay of The Inquirer. Kakatapos na naman atang nagpulburo nitong si Marcos Jr. Meron na naman siyang kinukuha-kuha dun sa nostrils niya. Yung gaganon-ganon na naman siya. Singkutin mo yan, Brad. High grade yan. High grade pulburo niyan. Ano yan? American pulburo niyan eh. Huwag mong itapon, Brad, ha? Pagka... di ba? Baka tumulo. Ready na lang, baka Ito po, Mr. President. High grade pulburon. World marks the 70th anniversary of the Conference of the Status of Women under the theme of accelerating gender equality by 2030 po. How does the Philippine government plan to address persistent issues such as gender-based violence and underrepresentation of women in leadership roles, both in public and private sectors? Well, the way I framed it was in the Philippine context, where especially women have always been recognized as equal partners to men in many ways, in government, in business, in all the decision-making areas. So it is a very good example to hold up. Of course, the violence against women still exists. The access to economic betterment still exists. But I felt that we could speak with authority on those subjects because the Philippines has been adjudged by many international surveys or studies as being one of the most advanced when it comes to gender equality. So, yun ang pinagbasihan ko, yung experience natin sa Pilipinas. Mr. President, with regards to the ongoing conflict po in the Middle East,
How will the government po protect our OFWs, especially women? How do we? Protect po our OFWs. Well, Thank you, sir. we do not, first of all, we do not make the differentiation between men or women. Basta OFW natin, siyempre tutulungan natin. And to protect them, what we have to depend on the locals, the local authorities. Dahil wala naman tayong military doon, wala naman tayong police doon, wala naman tayong courts doon. Ngunit dahil sa magandang performance ng ating mga OFW, talaga namang tinutulungan sila. They are being kept safe by the governments, the countries where they have been working. Ang maaari lang natin gawin ay iuwi yung mga gusto nang umuwi. And for that, we have made many arrangements. We are arranging charter flights kasi medyo lumuwag na ang sitwasyon. Yung lumipad na Emirates coming out of Dubai, nakatatlong flight na yata tayo. Dubai-Manila yon, mga Dubai-Manila. So that's direct. And yun, naisakay natin yung mga ibang Pilipino. Saan pa ba sila gustong idala? Gusto pa ba silang pasyal? Kung iyabong na that's direct, charter nga eh. Ay, dadalhin pa sa Hong Kong, dadalhin pa sa... Saan pa ba mag-stopover? O baka gusto pa dalhin natin sa Ilocos Norte, okay lang naman sa amin. Baka mayroong mga Ilocano dyan. But now that the Emirates has decided that it is safe enough for them to fly, and it should be safe enough also for us to charter airplanes na para maisakay yung mga ibang Pilipino na nais umuwi. And there are 2 flights that we are planning. One is out of Riyadh para sa mga nasa Saudi, sa Qatar, Kuwait, and Bahrain. Yung isa naman out of Fujairah in the UAE to transport yung mga Dubai OFWs. We are hoping to bring DND and CAAP personnel. In fact, I know that Secretary Hans Kaktak is taking the flight to Dubai. Sabi ko sumakay siya para makapag-report siya ng mabuti kung ano ba talaga ang sitwasyon doon. And he will be doing that. Ang nabuksan pa ay there's now a land border crossing from the UAE and from Israel. That will be arriving tomorrow respectively. So may isasakay din natin. Ayos. Magandang balita yan. So galing Israel, UAE, puro land border crossing, Oman. Kahit na medyo yung ibang mga kababayan natin na traumatized na, nanganib ang buhay dahil napakabagal nitong mga bangag na to, mainam na rin ho yan na makakauwi na ho sila. No? Ang problema dito, wala naman kasi magagawa itong si bangag kung hindi pa uwiin yung ating mga kababayan. A group from UAE is arriving tonight. The Israel group of 16 tomorrow night naman. The target date of departure from Fujairah in the UAE is March 13. ETA Manila, gabi ng March 13 or early morning of the 14th. Thank you, sir. Thank you. The next question from Rafi Ayeng, the Tribune. Hi, sir. Good afternoon. Sir, you mentioned yung medical gloves manufacturing is investing in the Philippines. So when is the timeline? Kapag Amerika tong si Calvo, Tribune, Paldo. Anak ng toka, akala ko dito kay Calvo, ano lang to buffet lang sa Malacanang ang binabanatan niya, nasa Amerika na. Palakpakan natin si Tribune. Best friend ni Auntie Claire yan. Sa mga hindi nakakaalam, ang si Tribune, parang malayong kamag-anak na si Auntie Claire. And they gave for the medical gloves po. Actually, they already have started it. Nagrarap ka na naman. They sent already representatives to the Philippines. Now they're already starting to build their first plant, and gusto nila mag-expand pa. They already have found a local partner. But the first phase will be a smaller investment, but we are already talking about a larger investment.
Now, this is going to be to our advantage dahil magkakaroon tayo ng supply hindi lamang para sa mga healthcare workers, pati sa military, pati sa lahat ng mga nangangailangan. At sana kung talagang maging maganda ang takbo nitong manufacturing na ito, makapag-export pa tayo. So they want to do it as quickly as possible, and it pinalaman sa atin na pagpatayo ng ganitong klaseng facility ay mabilis lang. Sabi nila pagdating ng makinarya, basta't napagawa na nila ng building, pagdating ng makinarya nila, within 48 hours they'll start the process already. Just to follow up for that question, sir. Did they mention the amount of the investment they are pouring in? The prospective amount is $200 million, at least in the beginning. Yeah. Mani, walang kwenta, $200 million. Anak ng tawa, kulang pa sa ninakaw nitong mga kaibigan nitong si Marcos Jr. $200 million. Anak ng tawa, ano lang yun eh, kumbaga parang 2% lang yun nung binigay dito kay ay 1% lang yun nung binigay kay di umanong binigay dito kay Trillanes, $2 million. Tapos magpapa-invest kayo, ibibida mo sa amin $200 million. Eh yung pinang-assist do, kulang wala kwenta. Investment. Uwi ka sa Pilipinas, Brad, tigil mo yung lakwatsa. And thank you, Mr. President. Thank you, Rafi. The next question from Joseph Morong of GMA7. Sir, good afternoon. Hi, good afternoon. Yeah, my question is on the emergency powers. I understand that the committee at the House has submitted its committee report to the PLLO. May we know why you prefer to receive first the committee report from Congress versus you declaring it or certifying the emergency powers bill as urgent? No, actually I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. And that is what I told them, both houses. And I said, the minute that you have completed your committee reports, because when you declare a bill as urgent, the shortcuts, if you say, only begin on the plenary debates. So yung requirement of 3 working days between the reporting out from committee to the debate on the floor of is shortened. And that's what, kasi kung minsan pag talagang urgent, pag report out, pag yung majority floor leader, babasahin yung report, at pagkatapos ma-approve yung report, ay hindi na uupo yun. They will then go straight to the third reading. So that's when the declaration of the bill as urgent really goes into effect. Do you have like a preference or provisions that you want to see in the providing you with the emergency powers? It's very, very simple. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Yun lang ang hiningi. Just last one. Sir, paano niyo po kakausapin yung mga ordinary Filipinos na medyo nangangamba? Because if the Middle East crisis worsens, so patong-patong na yan, sir. Bilihin, gasolina. Paano po yung magiging approach and what do you want to tell them now? Well, first of all, we are still, as I explained the first time I met with you, in terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So, para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far.
So, so in terms of supply, but that doesn't mean that we're not doing anything. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. But hopefully we will be able to come to an agreement Jackpot ang Russia nito. Nakananto ko. Jackpot? with them. Ano nga ako ang ano napaka lupit ng nangyayari dyan eh. Ang Amerika gusto niyang pabagsakin ng mga Ruso. Ngayon, nagka-problema sa gitnang silangan dahil tinulungan nila Israel. Nasa Strait of Hormuz, ang isa sa pinakamerong malaking nag-e-export ng mga produktong petrolyo, Russia. Ngayon, dito sa lahat ng kaguluhan na to, ang pinaka magbebenepisyo pag nagkataon, bansang Russia. Talagang pati yung ang tawag dito, pati yung mga European Union na nagpataw ng sanction sa kanilang mga produktong petrolyo. Balita ho natin, rini-review na daw ho ata yung sanction na ipinataw doon sa mga produktong petrolyo na nanggagaling dyan sa bansa Russia. No? Kaya kung ang kinakausap naman ni Marcos Jr., itong mga bansa na to, good luck na lang sa iyo, Brad. Kaibigan niya ng China. Yan ang problema pagka wala kang independent foreign policy at pagka sumisinghot ka ng pulburon. Hindi mo alam kung ano yung, syempre hindi mo naman talaga alam kung anong mangyayari sa hinaharap. At dahil dyan, kung ano-ano na lang i-feed sa'yo ng Amerika, nito si Gibo Chodoro at kung sino-sino pang merong interest dyan sa mga nangyayari na yan at yun ang gagawin mo kasi nga sintu-sintu ka di ba? And that we will get further supply from them. But the real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kasi yung presyo kung 10... Kung hindi nagnakaw dyan sa flood control, kahit na gaano pa katagal yan, sa tingin natin medyo meron tayong medyo goods tayo no? Punta, hindi natin how long, kung tataas ba, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ano bang mangyayari? Yun ang problema talaga. And this is the same problem. Nung nasa JP Morgan ako, pinag-usapan namin na matagal ito. Pati sila nag-a-analyze sila kung ano yung takbo ng financial markets. So ganun din ang kanilang sinasabi. The hardest part of this. Kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect. So makapaghanda na tayo. Pero ang presyo ng langis ay hindi lamang dahil sa supply, volatility is also a big factor. Pag hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal pa ito, even the supply will be affected. Kasi yung mga supplier ng langis, siyempre sasabihin nila, yung nasa amin, hawakan muna namin. Baka maipit kami pag pinagbili namin ito, tapos tumagal ito, kami naman ang mauubusan. So they can be very conservative or less so. Depending again on the planning horizon, kung tawagin. If it's going to last this long, 1 month, 2 months, or 1 week, whatever it is. But we don't know. That's the problem. We do not know how long it's going to last, when the actual war is going to end, what the end will look like, and how it will change, how everything will change. Dahil kahit ano pang mangyari, talaga magbabagong sistema. And what will that new system look like? So, diyan ka magaling, Brad. Lumilipad ka na naman ba? One at a time lang. Hindi ganyan ang pag-resolve sa problema. Nasa sideline lahat yan. Ano ang problema natin ngayon? Kasi nakita natin yan kay Tatay Digong eh. Di ba pagka may krisis, ano muna yung, kumbaga merong yung pinaka-top. Iisa-isahin yan. Yung pinaka-importante. Tapos lahat ng, hindi nga natin na, buhay ka pa ba bukas? Wala nakakaalam. Huwag masyadong problemahin yan, Brad. Huwag mo masyadong problemahin yung araw ng bukas. Baka bukas, madulas ka, maumpog ang ulo mo, mamatay ka, presidente si... Hindi natin alam. Baka bukas, maimas-masa ka, mag-resign ka. Hindi natin alam. Kaya huwag mo kami pabidahan. Anong mangyayari sa susunod? Anong magiging resulta nito? Ulo. Raulo. Hindi ganun yun. Talagang mapapraning ka pag ganyan. Anak na to ka. Masyado kang advance mag-isip.
Bangag na bangag ang dating ang Brad. Ayun na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Nakmanto ko. Kitang-kita ho natin ang kabangagan ng ating presidente. Kakatapos lang ho siguro suminghot ng pulburon nito sa interview niya nito. Kaya ganyan ang puro kabalbalan lumalabas sa bunganga niya. Palino natin Pilipinas.